Sobrang dali nga lang nitong gawin, simple lang siya pero ang benta talaga nito sa akin. Today, gagawa tayo ng Double Trouble a la Bread Talk. Today nga, gagawa na tayo ng Double Trouble a la Bread Talk. So, gagamit tayo ng mixer spiral. Pwede to sa KitchenAid, sa mga stand mixer. Hindi siya medyo kakayanin ng masang kamay. Medyo mahirap siya. Pwede kayong mag-pulish para ma-work yung gluten development nang hindi kayo masyadong nagmamasa. Medyo basa kasi yung dough. So, simulan na natin. Dito nga maglalagay ako ng 180 grams ng cold water, 180 grams ng milk, 4 na pirasong itlog, 200 grams ng sugar, 12 grams ng salt, 20 grams ng yeast, and 1 kilo ng all-purpose flour. Sa mga walang all-purpose flour, pwede rin dito yung bread flour. Muntik ko nang makalimutan, maglalagay din ako dito ng 60 grams ng powdered milk. Ito naman ay optional. Kung wala kayong powdered milk na mahanap, okay lang din na hindi maglagay. Pero mas masarap kung meron. So, imimix ko yan sa mixer until mabuo na siya ng dough and then makapag-create siya ng at least 40% ng gluten development. O medyo kapag ini-stretch nyo siya, hindi na siya basta-basta napupunit katulad nito. So, yan. Di ba nai-stretch na siya kahit papano? Diyan, maglalagay tayo ng 200 grams ng butter. Kaya tumalagkit kasi ang taas ng butter natin. Usually, yung napapansin ko sa mga bread talk, sa Clydes, mataas yung butter nila. Lasang-lasa mo. Ang kaibahan lang kapag mataas ang fat content ng ating dough. Medyo matagal siyang i-mix and then medyo malagkit siya sa una. Matagal din tong umalsa pero kapag na-mix mo siya ng maayos, malambot talaga tsaka masarap yung kakalabasan ng tinapay natin. Katulad nito, kapag nakikita nyo nang nai-stretch na o nakapag-window pane na kayo ng ganito kaganda, manipis na manipis and makinis talaga yung dough, shiny, okay na yun. And kapag katapos nyo mag-mix ng ganito, mapapansin nyo na hindi na masyadong malagkit yung dough nyo kahit mataas pa yung hydration natin. So, naglagay muna ako ng shortening dito sa ating table para hindi siya dumikit. Binilog ko yung dough and then, i-rest natin yung dough natin ng 10 minutes para hindi na siya masyadong malagkit. Yun. Para kapag nahawakan natin siya, ganyan na siya, diba? Medyo firm na siya. So, ikakat ko yung dough natin ng 50 grams each, bawat isa. And then, ibibilog natin ng mahigpit. Kapag masyado kayong nadadamihan dito sa 1 kilo, per grams naman or by weight naman yung measurement natin na ilalagay ko sa description box. So, pwede nyo siyang i-divide na lang sa 500 grams or sa 250 grams. After nating maibilog yan lahat, tatakpan ulit natin and then i-rest ulit natin to ng nasa 10 to 15 minutes. Para lang mas maganda na natin siyang iporma. So after 15 minutes, ibibilog ko ulit yan and then ikokorta na natin siya na ganito. Medyo tricky to sa mga first time na gagawa. Hindi ko alam, simple lang naman siya. Pero sa mga students ko, medyo nahihirapan sila. Sa pagpoporma nito, minimal lang yung pressure as in nasa magkabilang dulo lang para mas magandang natin siyang maikorte. Pero kung hindi naman kagandahan yung gawa nyo, yung korte nyo sa una, so maganda pa rin naman yan. Magiging maayos pa rin yan kapag umalsa na siya. So, kada isang tray, 8 pieces lang yung nilalagay ko kasi aalsa to para din maganda yung pagkakabake natin sa kanya. I-rest natin to for 1 to 2 hours. Medyo matagal nga siyang umalsa kasi mataas yung butter. So, habang pinapaalsa natin yan, gagawa na tayo ng ating filling. Meron ako ditong 3 pirasong egg yolks. So, meron din ako ditong 1 1/2 cup ng full cream milk. Nilagyan ko muna ng kaunti yung ating egg yolks. Then, naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng cornstarch, 1/2 teaspoon ng salt, 1/2 cup ng sugar, and then imimix ko yan until well combined. Tsaka natin ibubuhos yung rest ng ating full cream milk. Mas masarap yung full cream milk, tsaka mas creamy siyang tignan compare kung evaporated milk yung gagamitin natin. Pero pwede din naman. Kapag nahalo na natin yan ng maayos, tsaka natin siya isasalang sa mahinang apoy. Dire-diretso lang dapat yung halo. Mabilis naman tong lalapot within 7 to 8 minutes basta dire-diretso yung halo kasi mabilis masunog ang gatas.
Sa una, lumalapot siya pero magaspang, nagko-curdle siya. So wag niyong titigilan yung paghahalo, yung pagluluto hanggang kumini siya ng ganyan and maging smooth. Ahunin sa apoy and then maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Yan, haluin natin yan until combine and then i-transfer na natin yan sa isang container. Takpan ng cling wrap na nagtatouch dun sa surface ng ating custard and then ilagay sa ref para mabilis lumamig. Alsado na din yung mga tinapay natin. So, isasalang ko na to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 10 to 12 minutes or mag-brown siya ng kung gaano ka-brown yung gusto nyo. So, ayan. Pagkaahon, kailangan natin na malalamig na yung mga buns natin bago natin siya palamanan. Para sa chocolate toppings natin, gagamit ako ng Intense Dark Compound ng Van Houten Professionals. Kahit nga chocolate compound to, ang sarap ng pagka-chocolate niya, ang ganda niyang i-melt at pinaka-importante sa akin, hindi siya waxy, hindi siya malangis na parang, alam mo yung parang kandila yung texture kapag kinain natin. So magme-melt lang ako dito ng 500 to 600 grams. Kailangan kasi natin ng medyo madami para pagka nilubog natin yung tinapay, makukoat talaga siya. So naglalagay ako dyan ng 3 tablespoon ng oil, 600 grams to ng Intense Dark Chocolate natin ng Van Houten. I-melt ko yan sa microwave. Naglagay ako dyan ng oil para lang kapag ini-slice natin yung tinapay, hindi siya magbibitak-bitak. And then, manipis lang yung pagkakakoat natin sa bawat tinapay. Hindi siya masyadong makapal. Minelt ko nga to sa microwave, pero pwede nyo rin tong i-melt gamit ang double boiler. Huwag kayong mag-alala, hindi mabilis masunog tunawin ang Van Houten chocolates. Kapag ka nagdidip kayo, siguraduhin na papatuluin nyo talaga yung mga excess bago nyo siya itaob para hindi siya kumakalat dun sa gilid. 'Di ba? Maganda lang yung pagkakakoat. Mabilis din tong mag-set within 5 minutes. Set na siya. Huwag nyo tong i-slice ng melted pa yung chocolate nyo kasi kakalat. Kailangan na nakaset na yung chocolates natin sa ibabaw bago tayo magpalaman or mag-slice dun sa tinapay. So, minix ko lang yung ating custard o pastry cream. So, ayan yung texture niyan kapag ka na-mix na ang smooth, 'di ba? Inilagay ko lang to sa piping bag para mas mabilis tayong makapagpalaman. And then, putasan ng konti yung dulo. So, ito na. I-slice natin yung tinapay natin gamit yung bread knife. And then, magpapalaman na tayo. Ang dali lang, 'di ba? So, mapapansin nyo kanina, habang gumagawa tayo ng dough, nag-rest tayo ng nag-rest para yung maganda yung korte o yung pagkakaumbok ng tinapay natin. So, makikita nyo yung tinapay natin, hindi siya palapad. Paumbok talaga yung alsa niya. So, yun yung purpose talaga nun. So, yun. Sana natuto kayo. Kung makikita nyo yung loob ng tinapay natin, very soft yan. Maganda yung crumbs sa loob. And then, mabango talaga siya kasi magbango talaga yung butter. Nagkaroon tayo ng 42 pieces. So, bahala na kayong mag-costing. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana yung nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!